Amen. Isa pong napakagandang umaga po sa ating lahat. Maganda po ba umaga nyo? Siyempre, kaharap nyo. Ayan, parang humindi po. Amen. Good morning po sa ating lahat. Welcome po to Lighthouse Church. Welcome to Lighthouse Center. Welcome po sa ating mga online members, disciples. Welcome home. Amen. Kindly greet the person next to you. Can you say to him or her, "You look great today." Grabe. Di ba? Parang nabuhayan ang Sunday mo nung nakita mo si sister, si brother. Amen? Amen po. Anyway po, before I start, we just want to congratulate all our Victorious Life Batch 4 delegates na nagpa-water baptize kahapon. Palakpakan naman natin sila. Wow! Kung nandito po yung mga yan, nakikita nyo po ba? Pwedeng kung nakikita mo o katabi mo siya, pakisabi, congrats! Amen. Thank you, Lord. Wow. Sila po yung mga nag-decide to really follow Jesus no matter what. Amen. Amen. Ayan, natuwa ang anak ko. Grabe. So, amen. Woo. So, sino po dito na blessed, natuto, at nabago po sa ating Palagi series? Amen po, no? Alam niyo po, nakakatawa. Every time may mga kakausapin kami, yun ang lagi nilang babanggitin. Sabi na, grabe po yung series po natin, Pastor. Hindi po kasi ako nag-share, kaya kinikwento ko lang. Pero narinig ko kasing pinag-uusapan nila. Grabe, ganun po pala yun. Ngayon ko lang naintindihan. So, I believe po, kung nung last series po, may nabago, natuto sa atin, this month of October po, may pag-uusapan tayong real life experience. Andyan mapag-uusapan natin ang ups, downs, at even nasa gitna. Okay? Kasi po, ang magiging series natin sa natitirang Sunday ng buwan or ng month of October is entitled Now Showing. Ayan. Sa labas po, meron kaming bentang ticket. Okay? Kasi meron po tayong movie next time. Joke lang po. Now Playing or Now Showing. Okay? Amen. So para po siyang isang movie. Ayan. Parang isang movie ang pag-uusapan natin. May bawat chapter ng buhay natin. Meron po diyan MMK. Ayan, yung talaga namang nasa pader ka na at luluhod pababa. Parang ganon. Meron din dito mala-action ang kanyang buhay. Sino po dito Manny Pacquiao ang buhay niya? Ayan, suntok sa buwan ang buhay. O pwede na naman madaming plot twist. Yung bang akala mo wala na pero meron pala, may mga pa-surprise pala. Alam niyo po, kung tutusin, kung titignan, grabe ang buhay. Mapapahay, buhay ka na lang. Tama po? Hay! Hallelujah. Pero ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, ano nga po ba ang sinasabi ng Bible about those challenges in life? Dito po sa series na to, hihimayin po natin ang mga biblical truth na directly po nakarelate sa buhay natin ngayon. I believe makaka-relate po tayong lahat. Kasi lahat po tayo may pinagdaanan sa buhay. Tama? Whether you're going through challenges, celebrating wins, meron po dito, figuring things out. Gusto ko pong malaman nyo, ano man po yung pinagdadaanan mo ngayon o pinagdaanan mo kahapon, God's Word gives wisdom. It will guide us, at ang pinakamaganda sa lahat, it will give hope for every season. Amen? Tara po, sama-sama nating i-explore ang script. Sino po dito gusto maging bida? Kontrabida? Meron po ba? Mga best actor, best actress dito? Okay? Mga script na isinulat po ng Diyos para sa atin at paano po ito magiging relevant sa buhay natin ngayon. 3 weeks po ito. So, ayan, nakikita nyo na po ba? 3 week at ito yung magiging topic natin. Week 1 is ang nakaraan. Paano po natin haharapin ang pinagdaanan natin? At anong sinasabi ng Bible tungkol po sa mga mistakes at lessons po natin from the past? Ayan. Ang week 2 natin, which is next week,
i-share po sa atin dyan ng pagpapatuloy. Doon makikita at maririnig po natin how we should, paano po tayo magpapatuloy sa buhay. Ano ang mga biblical truth na magbibigay ng lakas at gabay para sa kasalukuyan. And our week 3, diba, tapos na kaagad, ay ang pagbabalik. Okay? Dito, mapag-uusapan yung mga bagay na kailangan nating balikan. Gusto niyo na po ba siyang balikan? Ay wala nang balikan to. Okay? Ano ang mga kahulugan or ano ang kahulugan ng return sa pananampalataya? At paano natin tatanggapin ang mga pagbabagong dala nito? Amen? Excited po ba kayo sa mga yan? So samahan nyo kami sa journey po na to as we dive into these real life topics and discover what the Bible says about them. Bago po, pero ang lahat, tayo po muna ay pumikit at manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Lord, another week has come. Thank you for your protection. Thank you for your provision. Thank you, Lord, for protecting us for this week. Wala pong nagkasakit, wala pong naaksidente. Lord, salamat po kasi nakakakain kami ng 3 times a day. We thank you for all those blessings, Lord. Salamat po, Panginoon, na sa oras na to, hayaan mo po na sambahin ka namin through listening to your word. Lord, nawa, Panginoon, mapalugod ka namin ngayong umaga. And I pray na bawat salita na maririnig po namin ngayong umaga ay magdudulot po sa amin ng pagbabago, magdudulot po sa amin, Panginoon, ng pag-asa. Salamat po, mahal na mahal ka namin, banal na Espiritu, malaya ka pong mangusap, malaya ka pong magsalita, malaya ka, Panginoon, na humipo ng mga anak mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Before ko po ituloy, do we have first-timers? Parang may nakikita ko mga new faces. Do we have? May first-timer po ba tayo? First-timer po ba sila? Sabi na nga ba? Of course. Pwede po bang palakpakan natin siya? Welcome home. Thank you for coming. Gusto naming malaman mo na welcome ka sa tahanang ito. Welcome to Lighthouse Family. Ayan. So, sige po, papakilala na rin po ako. Ako po si Pastora Jobel. Isa po ako sa mga full-time pastors po ng church na to. Amen? So, pag-uusapan na natin, yan, wag na natin patagalin kasi mabilis lang to. Ang title ng pag-uusapan or ang topic natin ngayong umaga ay ang nakaraan. Ang nakaraan. Ayan. Okay. Alam niyo po na sa isang story, napaka-importante po ng nakaraan. Kasi po maiintindihan natin yung kasalukuyan kapag alam natin yung nakaraan. Maiintindihan po natin ang buong kwento kapag merong nakaraan. Ang nakakainis, kasama manood yung taong hindi alam yung nakaraan. Tanong ng tanong, anong nangyari? Bakit nag-aaway? Di ba yung, manood ka lang. Bakit sila? Sino ba yun? Ayan, nakakainis ka tabing manood yan, yung tanong ng tanong sa nakaraan, no? Hindi naman kasi alam ang nakaraan. Kaya, importante po ito. Tama po? Pero, kung sa buhay, maganda yan sa pelikula. Pero kung sa buhay, alam nyo po ba na marami ang buhay sa kasalukuyan na nabubuhay pa rin sa nakaraan? Tingnan mo yung katabi mo. Amoy nakaraan. Diba? Ayan, parang iba po yun Okay, mukha siyang namumuhay sa nakaraan. Ang puso at isip nila nandun sa past. Mga tao pong ito, mga nakakulong at naalipin na ng nakaraan. In other words, hindi na naka-move on sa buhay. Tama po? Pero tingnan po natin, ano po ba ang sinasabi or gustong iparating ng Biblia sa atin patungkol sa mga nakaraan ng buhay natin? Handa na po ba kayo? Our main text for today is in Philippians 3 verse 13 to 14. It says here, "No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I pressed on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God through Christ Jesus is calling us." Maganda to sa Tagalog version. Sabi niya, "Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang
nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan wala na dyan. Okay na yun. Yan. So, thank you, Lord. God bless the reading of His Word. Pero tuloy-tuloy lang yun. Meron pang mga verses yun. Sa Philippians 3 verse 13 to 14. Amen? Itong passage po na to was written by Apostle Paul. It is a letter para sa Church of Philippi. Okay? Bakit niya sinulatan ang Church of Philippi? Kasi po, si Apostle Paul, ina-urge niya ang Church of Philippians to focus on their spiritual growth and persevere in their faith. Kasi po, nung panahon nila, ang daming challenges. Ang dami pong difficulties. Alam mo yun, yung nagsuserve lang naman sila sa Lord, pero ang daming balakid, ang daming pahirap, ang daming mga challenge. Isa lang naman sa mga challenges na na-encounter nila is they face persecution from those outside the church. O yung tinatawag po nating persecution ng mga unbelievers. Kasi nung panahon noon, grabe, hindi lang yung persecution na sasabihan ka, ayan na yung mga haleluya, aliwaya, mga ganyan. Hindi lang ganon. Kasi ang ginagawa sa kanila noon, may pananakit na nangyayari, may pagkitil. You hear? Are you here? Amen? Grabe yung pahirap po sa kanila. Ano pa? They were threatened by false teaching. Kasi yung paniniwala o yung salita ng Diyos na ibinigay sa kanila, may tumataliwas, may mga false teaching na lumalaban. Ano pa po? They struggled with conflicts between believers within the church. May problema na nga sa labas, may problema pa sa loob ng church. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi siya yun. Amen? Walang problema dito sa church na to. Hindi. Okay? May problema sa church, nagkakaroon ng conflict. So itong mga Church of Philippians, ang daming problema naman sa journey sa Panginoon. Ang daming balakid, ang daming pahirap. Kaya nga si Paul, sumulat siya sa kanila, tuloy lang kayo sa laban. Tuloy lang kayo sa paglago kahit maraming pagsubok, kahit na pinapahirapan kayo. Ngayon po, sa ating buhay, okay, magagamit din po natin ito sa papaanong paraan. Okay? Alam niyo po ba na isa sa dahilan bakit hindi makausad or kung bakit hindi maisurrender ng isang Kristiyano ang lahat sa Panginoon ay dahil sa mga karanasan niya noong nakaraan. Kristiyano ka na. I believe may 20 years ng Kristiyano dito. Taas ang kamay ng 20 years. Ayaw itaas. Ayaw. 1-year-old lang ako. Di ba? Ayan, may 20 years. May 30 years na po ba dito? May 10 years, may 5 years. Pero alam mo, bakit parang hindi makausad? Kasi hawak ng nakaraan. Alam niyo po ba, nakaraan ang pumipigil sa tao para maranasan niya ng totoo ang Panginoon. At alam nyo rin po na nakaraan ang humahad lang sa tao para maranasan niya ang mga pangako ng Diyos. Nakaraan. Sabihin mo nga, nakaraan. Ilan po sa inyo dito, mala MMK ang buhay? Siguro kung naipalabas po, blockbuster ang iyong kwento. May mala comedy, may mala action, sabi nga nung kanina. Pero tingnan po natin, yes, andyan na yung nakaraan, pero ano ang dapat nating gawin talaga ba dito para makausad tayo sa buhay? Unang dapat mong gawin na according sa verse na binasa natin is, number 1, kalimutan ang, sabihin nyo nga po ulit, ang daling sabihin, tama po? Mahirap? Sabi po sa verse, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan. Alam niyo po, mayroong isang story sa Old Testament na inutusan sila na wag nang bumalik or wag nang lumingon pa. This story is found in Genesis 19 verse 1 to 38. Medyo mahaba to, kaya isa-summarize ko na lang. Ito ay kwento ni Lot at ang kanyang asawa kasama ng kanyang mga anak.
Okay? So si Lot po, para sa inyong kaalaman, siya po ay pinsan ni Moses, Abraham. Siya po ay pinsan ni Abraham. Okay? Ito ang nangyari. Sabi na, may bumisitang anghel sa kanila. Sinabi ng anghel, umalis na kayo sa lugar ng Sodom, dito, isama mo asawa mo, ang anak mo, kasi magpapadala ng destruction ang Panginoon. Magpapadala siya ng sulfur, ng apoy, at tutupukin ang buong Sodom. Bakit? Tanungin niyo ako bakit? Kasi po, ang lugar na Sodom ay punong-puno na ng kasamaan. Bago ang story na to, actually, in this story, in Genesis 19 verse 1 to 38, itong mga anghel na to, nagkataong tao na naglalakad sa lugar ng Sodom, nalaman ng mga taga ron, imagine mo, mga lalaki. Lalaki ang nagsama-sama. Mayroon akong nakitang bisitang lalaki. Kasi po doon lalaki sa lalaki. Sorry for the word, rape. Gustong gahasain ng mga lalaki sa Sodom yung anghel na bumisita. Ganyan po sila karumal-dumal. At siguro, hindi man nasabi pa dito, ang dami pa nilang mga maling ginagawa. 'Di ba? Nakakadiring kasalanan. Pero wala po silang pakialam. Kaya ang Panginoon, sa galit niya, I will send destruction. But to save Lot and his family, inutusan niya ang mga anghel, sabihin mo sa kanila, umalis sila doon para sila'y maligtas kasi sisirain ko ang lugar na Sodom. Ito po ang kanyang command. Sabi ng anghel sa kanila in Genesis 19 verse 17, at nangyari na nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay. Huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. Utos ng Panginoon na gawin nila, pero alam niyo po ba, as they fled, mayroong isang nag-disobey. Ang asawa ni Lot ay lumingon. Alam niyo po kung ano nangyari sa kanya? She was turned into a pillar of salt. Utos, huwag ka nang lilingon, pero lumingon ulit. At ito ang nangyari nga sa kanya. This story po serves as a reminder sa atin na mayroong potential pitfalls of clinging to our past. Masyado nating yakap-yakap yung nakaraan natin. Feeling ko ata, nakapaskil pa ata sa kwarto mo kung gaano mo kamahal ang iyong nakaraan. I want to tell you, church, forgetting the past po does not mean erasing our memories or pretending that past mistakes never happened. Hindi naman ganun yun. Ay, walang nangyari. Ay, hindi ako nagkamali. Hindi po, andyan na yan. Rather, when we say forgetting the past means letting go of the weight of our past failures, heartbreaks, all those regrets that hold us back from moving forward. Yung bigat, alam ko po kung gaano kabigat ang mga nakaraan natin. May mga nakaraan po tayong kwento, tama po? Siguro pag kwento nyo po yan isa-isa dito, magsisiiyakan na lang tayo buong magdamag. Nakuha nyo yon? Pero ang sinasabi nga ni Elsa, diba? Kung pwede lang may lumabas rin na yelo sa atin, no? Buti pa si Elsa, nasasabi niyang let it go, pero tayo, hirap tayong mag-let go. Hirap nating iwanan ang ating nakaraan. Pilit mo pa rin iniisip siya yung nanakit sa akin. Pinaasa niya ako. Hindi natin matakaya. Ang hirap namang makalimutan, tama po. Tama ba? Imagine mo, syempre umuulan. Nagkakape ka. Nakaupo ka sa may bintana. Medyo malamig-lamig. Naalala mo na naman. Siya yun. Dahil sa kanya, di ba? Yung kahit mag-isa ka, umiiyak ka. Bakit? Kasi, inaalala mo. Tama po ba? Sa totoo lang naman kasi, ang hirap kalimutan ang nakaraan. Lalo na kung ito'y nagdulot sa'yo ng isang miserableng buhay. Masaya ka naman dati nung dumating siya, naging miserable ang buhay mo.
Siya yung nagbigay sa'yo ng kahihiyan. Pero alam niyo po, the more na hawak-hawak mo to, the more na inaalala mo ito, yung dalahin mo lalong bumibigat. Ang puso mo lalong nababasag. At higit sa lahat, ang sugat mo ay lalong lumalalim. Because why? Looking back encourages the possibility of going back. Yung parang, okay ka na, naalala mo na naman, parang nandun ka na naman sa sitwasyon na yon. Nandito na naman ako. Nararamdaman ko na naman. Naiisip ko na naman. Nanlilit na naman ako sa sarili ko. Kasi po, ang hirap. Sabihin mo nga, ang hirap. Sige, wait, pwede ka na rin umiyak. Ang hirap kasi talaga. Pwede mo na namang tanungin, Pas, bakit nga kasi ang hirap kalimutan? Ang hirap kalimutan nung taong pinag-alayan ko ng buhay ko at pagkatao ko. Binigay ko sa kanya lahat. Pera ko, oras ko, katawan ko, naialay ko na. Tapos iiwan niya akong ubos at basag-basag. Paano mo makakalimutan yun? Yung sahod mo nasa kanya. Diba? Sana nakapagpareban ka na, pero dahil binigay mo, mahal mo eh. Nandun lahat yung pera mo. Are you here? Ang hirap pong kalimutan yung senaryo o yung moment sa buhay mo na nawalan ka ng mahal sa buhay. Siya na lang yung nagpapalakas sa'yo. Siya na lang yung inspirasyon mo. Bakit ka nabubuhay tapos nawala pa? Ang hirap kalimutan nun. Ang hirap kalimutan. Lalo na nung binitawan itong mga salitang ito sa'yo. Wala kang mararating. Wala kang karapatan. Isa kang kahihiyan. Ang sakit, no? Amen. Nakaranas po ba kayo? You were hurt physically and emotionally? You were abused? Nasaktan ka na rin ba? Na yung dapat para sa'yo, deserve mong makuha yun. Pero napunta sa iba. Ang hirap kalimutan yung sakit that you didn't make them proud. Ang hirap makalimutan yung sakit na nag-fail ka. Na pagharap mo sa tao, ang tingin sa'yo, you're a failure. Hindi mo yan makakalimutan. Tama po? Pero actually, gusto ko pong malaman nyo, parte na yan ng buhay mo. Whether you like it or not, parte na yan ng buhay mo. Pero gusto kong malaman nyo, church, na hindi ito ang magde-define sa'yo. Hindi po porket talunan ka nung nakaraan ay talunan ka pa rin hanggang ngayon. Hindi porket iniwan ka noon, may iiwan na naman sa'yo ngayon. Are you here? Tandaan po natin, all those past, we should acknowledge them. Learn from them and use them as motivation to improve. Are you here? Ang dami ko na pong nakita na grabe. Gumanda nung nag-move on. Are you here? May comeback. Yung dating 70 kilos, naging 50 kilos. Ay, ready na mag-move on. Okay po. Alam niyo po, church, dati po ang mindset natin, ang nakaraan, hinahadlangan tayo para maabot yung future. Pero ngayon po, that we have Jesus in our lives, ito na po, ang nakaraan na ang magiging daan para maabot natin ang hinaharap. Amen? The reality is, tumingin po kayo sa akin, hindi mo na mababago ang nakaraan. Pero, pwede nitong baguhin ang kasalukuyan at ang hinaharap mo. Amen? Woo! Number 1, anong dapat natin gawin sa nakaraan? Kalimutan. Sabihin mo ulit, kalimutan. Grabe, number 1 pa lang, ang hirap ng gawin, no? Tutuloy pa ba tayo? Number 2, anong dapat gawin sa nakaraan ay sikaping umusad. Move forward. Sabi sa verse, sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. You know what, church? As you forget the past, as you let go, eto naman na po yung panahon na mag-move forward ka. Umusad. Amen?
umusad ka nang hindi mo na ito balik-balikan. Kasi po, the more na nakastay ka lang sa nakaraan mo, okay, kakalimutan ko na. Kakalimutan ko na talaga. Pero dahil hindi ka umuusad, nakikita mo pa rin. Ay, ito na naman, ito na naman. Sabi ko, forget na eh. Paano mo mafo-forget? Nandyan ka pa rin. Kailangan mong umusad. Kailangan may pagkilos. Umusad ka na nang hindi mo na ito balik-balikan pa. Nandyan pa yung picture niya. Talagang hindi mo makakalimutan yung damit na binigay niya sa'yo. Ayan na naman, nakita ko na naman. The more mo na nakikita mo, the more na hindi ka makaalis dyan, the more na naaalala mo kasi. Kaya nga sabi doon sa number 2, kailangan mong mag-move forward. Lighthouse Church, umalis ka na sa sakit ng nakaraan. Umalis ka na sa senaryo kung paano kanya sinaktan, kung paano kanya pinahiya, kung paano kanya iniwan, kung paano ka nag-fail sa buhay. Church, usad. Amen. Kasi po, wag ka lang umusad at umalis sa nakaraan. Sikapin mong umusad at umalis sa nakaraan. Kailangan po ng pagsisikap. Amen. Kailangan po nating lagyan ng effort para makaalis. Alam mo yon, paanong sikap pas? Yung babangon ka sa umaga at muling mamamag-asa sa Diyos. Lord, naniniwala po ako na meron kang better and great things sa akin sa araw na to. Pagsisikapan yan. Hindi yung gigising tayo sa umaga, ito na naman, babalik na naman ako sa paulit-ulit yung ginagawa. Hindi. Gagising ka na mayroong hope sa puso mo. Lord, may bagong pag-asa. Lord, pwedeng sa araw na to makahanap ako ng trabahong gusto ko. Lord, sa araw na to pwedeng ma-meet ko yung taong ibibigay mo sa akin. Alam niyo yun, namamag-asa sa Panginoon. Amen? Muli po tayo maglingkod kay Lord. Amen? Muli ka ulit magmahal. Nasaktan ka dati, muli kang magmahal. Nasaktan ka nga, muli kang magpatawad. Muli mong abutin yung pangarap na minsang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Church, ang kailangan mong gawin, magdesisyon. Decide today. Sabihin mo sa sarili mo, ayaw ko na dito. Ayaw ko na sa kadilimang ito. Ayaw ko na sa pag-aalipin ayoko na dito, alipin ako sa nakaraan. Ayoko na sa hurt na to. Ayoko na sa failure na to. Lord, ayoko na sa galit na to. Alam niyo po, your decision matters. Deciding to move forward is a big step to your breakthrough. Decision mo pa lang, babaguhin na nito ang buhay mo. Decision mo pa lang, wala ka pang ginagawa. Yung magde-decide ka lang, ayoko na. Ayoko na dito. Hindi ako to. Hindi ito ako eh. Hindi ito yung alam kong ako eh. Iba yung pagkatawag sa akin ng Panginoon. Hindi ako to, aalis na ako dito. Huwag mo namang iwan yung asawa mo, okay? Hindi po yun yung sinasabi ko. Pero ikaw mismo magde-decide ka, aalis ka sa pangit na sitwasyon na yan. Church, piliin at sikapin mong muling mabuhay ng may purpose at puno ng pag-asa. Pagsikapan mo. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, sis, pagsikapan mo. Bro, sikap. Uusad tayo. Amen, amen? Yan po ang pangalawa natin gagawin, sikaping umusad. And last but not the least, are you ready? Last but not the least, number 3, magpatuloy. Sabihin mo nga, magpatuloy. Magpatuloy or press on. Sabi dun sa verse, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay. Buhay na hahantong sa langit. Alam niyo po, ang ganda ng ibig sabihin ng pressing on or press on. According to Merriam Dictionary, sabi niya po, pag sinabing pressing on, to continue moving forward in a forceful or steady way. To continue to do something, especially in a determined way.
Grabe, to continue or tuloy-tuloy. Are you here? Church, hindi ka lang uusad galing sa nakaraan, pero magpapatuloy na uusad. Amen? Kapag sinabi pong pressing on, magpapatuloy ka kahit na nahihirapan. Kahit na nakikita mo pa rin siya. Kahit na alam mo na nag-fail ka. Kahit na nasaktan ka, magpapatuloy ka because that's what we call pressing on. Magpapatuloy ka kahit na hindi na natin naiintindihan ang nangyayari. Magpapatuloy ka kahit ang sakit-sakit na. Magpapatuloy ka kahit imposible na. Church, press on. Amen? In short po, pag sinabi nating pressing on, it means magpapatuloy kahit na may kahit pa. Darating ang panahon, pwedeng masubok ang pamilya mo. Pero ang tanong dito, magpapatuloy ka pa ba sa relasyon mo kay Lord? Kasi po, marami po nasubok lang ang pamilya na wala na rin sa Panginoon. Meron dito, yes, nung nagkatrabaho, na wala na rin sa Panginoon. Pag sinabing pressing on, kahit marami kang ginagawa, kahit maraming nakabinbin na trabaho, magpapatuloy ka kahit na may kahit pa. Kasi po, ang pressing on, may pressure. May bigat. Nakuha po ninyo yon? May pressure na dala-dala ka, pero dahil nga decided ka na umusad at pumunta sa future, kahit mabigat, kahit na mahirap, tutuloy ka hanggang sa maabot mo ang finish line. Sabi nga ng isang pastor na narinig ko dati, kung pagod ka na, o di dahan-dahan. Pagod ka pa rin, o di gumapang ka. Pagod ka ulit, mas lalo ka napagod, sige lang hanggang maabot mo. Alam niyo po yung ganun, yung kahit na pagod na parang hindi mo na kaya, that's what we call pressing on. Are you here? Kahit gumapang ka na, wag ka lang huminto. Amen? Okay, nakalimot ka na, you forget the past, sinikap mo lang umusad. Pero hanggat walang pressing on, babalik at babalik ka ulit sa dati mong buhay at dati mong sitwasyon. Sa pressing on po kasi, lalabas ang tapang mo, lalabas yung lakas, lalabas ang bagong pag-asa. Sino po dito nag-gym? Nag-gym po ba kayo? Ha? Jim's Coffee ata. Ano daw? Ayan, may nag-gym. James Pares. Nag-exercise po ba? Di ba po, the more na bumibigat yung mga ginagawa or dinadala mo, the more lumalakas, the more lumalaki ang mga muscles. Wow, muscles yun. Tama po ba? Alam niyo po, same way with us. The more yung pressure, the more kang mas lumalakas. The more kang mas tumatatag. The more ka po na mas tumitibay. Hindi ko po sinasabi dito, ay, simula pala sa araw na to, mag-gym na kami. Pwede rin naman po, di ba? Kasi po ako, naranasan ko yan. Grabe, excited ako buong araw. Talaga nag-exercise ako with rubber shoes, with complete attire. Binidyo ko pa, nahihiya ako ipakita. Gusto ko sanang i-my day, pero baka last na to. Pero nagkatotoo, last na nga yun. Kasi po, grabe ang sakit. Grabe, sakit magpapayat, magpamasos. Hindi ko na tinuloy. Kaya hanggang ngayon, ito tayo. Wala tayong muscles, di ba? Ganyan po sa buhay. Nasaktan ka lang ng unang araw, ayaw mo nang tumuloy. Alam niyo po, ang pressing on, kahit nasasaktan, kahit nahihirapan, tutuloy ka. Pressing on. Amen. Gusto ko pong malaman nyo, when you pressed on, mapre-preserve nito ang victorious life mo. Amen. Alam niyo po, ang sayang mamuhay sa kasalukuyan na hindi kahawak ng nakaraan. At ang sayang mamuhay sa kasalukuyan na alam mong merong better future ang Panginoon sa'yo. As I end po, ano po ang ating tatlong dapat gawin sa nakaraan? Pakibasa po.
magpatuloy. As I end po, hindi na po natin maibabalik ang nakaraan. Tama po ba? Hindi na rin natin ito mababago. Posible po na ang nakaraan mo ang dahilan bakit ka hurt ngayon. Bakit ganyan ang character niya? Bakit ganyan ang attitude niya? Pwedeng dahil sa nakaraan. Bakit ka damage? Bakit ganyan ka magsalita? Pwedeng dahil sa nakaraan niya. At pwedeng nakaraan din ang dahilan bakit hindi mo maabot ang kinabukasan. But the good news here is, mayroon pong bukas na naghihintay sa Panginoon. Kay Jesus po, may kinabukasan ka. Kasi po, sabi niya sa kanyang salita, Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." You want to experience this life? Gusto niyo po ba? Talikuran niyo po ang nakaraan at pumunta po kayo sa Panginoon. Kasi po, nakaraan, mga kasalanan ang nagiging dahilan bakit hindi po natin ito maranasan. Gusto namang ibigay sa iyo yan ni Lord eh. Ayaw mo lang kasing iwan ang nakaraan. Ayaw mo lang kasing iwan yung kasalanan. Kaya hanggang ngayon, hindi mo yan nararanasan. Church, sa paglimot ng kahapon at sa pag-abot ng bukas, hindi palaging maganda ang mangyayari. Hindi ko po ina-assure, ang church na to ay hindi namin ina-assure na maganda na ang kinabukasan nyo. Ay, sa church sa Lighthouse. Sabi po sa Lighthouse Church, wala nang pagsubok. Ang ganda ng plano pala ni Lord. Hindi na ako iiyak, hindi na ako mahihirapan, hindi na ako masasaktan. I want to tell you, mararanasan mo pa rin. Makakaranas ka pa rin ng mga pagsubok. But remember this, if you are in Christ, sabi po sa Romans 8 verse 28, "And we know that in all things, God works for the good for those who love Him." Take note po of the word all things. Hindi po dyan sinabi na all things ay magaganda lang. Tama po? Pag sinabing all, itagalog nyo nga. Lahat. Maganda, pangit, miserable, hurt, pain, sakit, all. Lahat ng mga nararanasan nating yan ay nangyayari para sa ikabubuti natin. Church, kalimutan na po natin ang nakaraan. Sikaping umusad. Yes. Magpatuloy po tayo. Yes. Pero higit sa lahat, mahalin po natin ang Diyos. Kasi po sa Panginoon, siya na lang po ang magbibigay ng lakas para magpatuloy tayo at para matapos natin ang lakarin patungol po sa finish line. Sino po gusto dito sama-sama tayo sa finish line? Hindi po kailangang unahan. Walang unahan po sa finish line. Ang kailangan mo lang matapos. Kaya kung kailangan mong gumapang ka, makapunta ka lang sa finish line. Amen po. Tumayo tayong lahat. God wants to minister to you today. God wants to heal you. God wants you to move forward. God wants you to press on. God wants you to see the better things in life because He has a wonderful plan for you. But all you need to do is forget the past. Move forward and press on. Close your eyes right now. As God ministers to you right now, minister to you, allow Him to move, allow Him to touch you, allow Him to talk to you, allow the Holy Spirit to heal you from the inside out. Sa oras po na ito, may nakikita
At pinapakita ng Panginoon ng isang taong nasasaktan ngayon. Nasasaktan, nakakulong sa nakaraan, nakapaligid o napalibutan siya ng kadiliman, na wala na siyang nakikitang liwanag. Taong bigatan, taong gustong makalaya pero hindi makaalis. Ang kamay ng Diyos ay narito ngayon. Gusto ko niyang hilain paalis. Hawakan mo ang kamay ng Panginoon at hayaan mo siyang alisin ka dito. Hayaan mo na ang Panginoon alisin ka sa kadiliman. Alisin ka sa hurt. Alisin ka sa failures. Alisin ka sa mistakes na nagawa mo in the past. Hayaan mo hugutin ka ng Panginoon diyan.